Mamamatay ko lang. Ay, nag-advise yun, di ba? Gobyerno. Mga kapwa ko Manilenyong lingkod bayan, ang mamumuno po sa ating seremonya ay ang Schools Division Office of Manila o SDO Manila. Sa ating seremonya ng pagtataas ng watawat, sumabay tayo sa pag-awit ng Lupang Hinirang at awit panalangin na makakalikasan at makabansa. Oh
Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan, isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Honorable Mayor Isko Moreno Dumagoso, Honorable Vice Mayor Chi Atienza, sa buong Maynila po, at kasama po dito ang Schools Division Office or SDO, magandang umaga po sa inyong lahat. At 11 a.m. today, the city will turn over 397 laptops and 133 TV sets to all public elementary schools in Manila. Fully digitizing po all kindergarten classrooms in our public schools. Isang TV, isang laptop para sa lahat ng classroom ng kindergarten. Salamat po, Mayor. This investment aligns with the Mayor's 10-year roadmap and strengthens our commitment in making every Manileño a reader by grade 3. Reaffirming that the first 7 years of a child are the most critical po for reading and language development, we start early in kindergarten here in Manila. The scaffolding will continue until grade 3, the first exit point of the K-12. This is in preparation for the strict implementation of DepEd's no read, no pass policy in grade 3. The vision, no Manileño in his adult life will be forced to sign a document he does not understand. Sa pangunguna po ng ating Mayor of Many Firsts, sisiguraduhin po natin na ang bawat Manileño ay may hamon sa buhay, ay may laban sa hamon ng buhay. Teaching our children how to read will make them survive life. Then, they contribute positively to the society. They say it takes a village and to raise and educate a child. The end goal po ng Manileño, ng Manila, this village we now engage shall make Manila great again. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Lumeda. At ngayon, pakinggan natin ang mensahe ng ating butihing ama at punong lungsod ng Maynila, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala at sa ating pong Superintendent Lumeda at 10 ng SDO family, the teaching and non-teaching personnel of the office. Good morning. Good morning. Hindi lang kayo marunong magaling magturo, pati kumanta pala. May tinatago pala kayong talent.
tago nyo na lang ha. Sa ating pong mga bisita na naririto, Sisterhood Club from Kiwanis Club of Taichung, POR, ROC, and Kiwanis Club of Kuala Lumpur, Malaysia. And first ever Deaf Olympic medal for the Philippines, Mr. Kyle Brent Chavez, bronze medalist, Tokyo 2025. Paano ba yung congratulations? Ito, palakpakan. Anyway, magandang umaga sa kapwa ko naglilingkod sa bayan, sa ating mga konsehal na naparito, at ang ating Vice Mayor Chi Atienza, sa ating pong pupuntang jamboree, Boy Scout. Dami natin bisita ngayon. Parang nakakalata ako sa inyo. Mukhang magpapasko na. But anyway, isang magandang umaga sa lahat ng naparito sa lingguhang programa natin. Salamat sa Diyos at unti-unting mairaraos talaga natin ang December of 2025. No? Talagang yung boka-boka, pag inaarya ko yung sinulig, talagang tukod na tukod. No? But then again, as I've been saying, lagi ko nga sinasabi na God will provide. Let's just do our best. Now, it seems marami na tayong nabigay na lumang obligasyon sa kanya-kanyang organisasyon or department na kaanib ng pamahalaan o ibig sabihin kasama ng pamahalaan na maglingkod sa bayan. Alam nyo, nalulungkot lang ako, may mga siguro mga 30 out of 11,000 teachers, no? Na gusto ko malaan ninyo to, naggagaling-galingan itong MPSTA, yung organisasyon ng mga teacher, para bang dahil sa kanilang organisasyon mariresolba ang problema ng mga guro, para bang sila ang may dala ng magic wand, no? At gugulihin ang isipan, iistorbohin ang panahon na dapat ang ating mga guro ay panatag ang pamumuhay sa loob ng paaralan. At naggagaling-galingan ito mga kaya kayo huwag kayo sasali dyan sa mga kaliwa. Unang-una, wala namang dulot na binutiya sa atin. Puro na lang ano tawag yan? Sis Bumba. Still have a problem. If we keep on shouting, do you think the problems will be resolved? Kasi may mga 30 miyembro yan sa buong organisasyon na yan na 11,000 halos. Biriin nyo, kakapiranggot. Hindi ko sila minamaliit, pero sila rin ang nagturo sa akin, yung mga teacher sa public school. Yung 10,000 plus is greater than 30. Okay, sinabi niyo sa mathematics. Tama ba yun? Pero itong mga maliliit na to, ibibida-bida na sila ang nagtatanggol sa kapakanan ng mga guro at ang ating institusyon. Hindi po totoo yun. Alam mo, ginawa sa gusto ko lang malaman ninyo, sa chat group nila, magdidemanda kami. We will claim 110 million. Sabi nung MPSTA. Didemanda namin sila. Kailangan ibigay yan ni Yorme.
Wow! Kung ikaw nga na naman membro, ang galing ng presidente namin. Ako, tanong ko, simple lang. Bakit hindi kayo nagdemanda nung nakaraang administrasyon nung hindi binibigay sa inyo? The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Bakit hindi sila nagdemanda? Alam nyo bakit? Hindi rin binigay yung allowance ng mga teacher for so many months. Dahil nakakuha ng tip, gusto ko ipaalam sa inyo ha, nakakuha lang ng tip yun. Alam nyo bakit? Ano nakuha nilang tip? Ng mga 30 na yun? O wala pa? Alam nyo nakuha niyang tip? Kasi kahit wala tayong pera, pinahanda ko yung payroll. Pinahanda ko. Bakit? Para pag may pera, ibigay nyo na yung allowance niyan. O ibigay nyo na yung bonus niyan. Ayan po. Ganyan kadupang ang ugali ng mga makakaliwang grupo na yan. Pag alam nila magkakaresulta, magbibida-bida sa mga teacher. Dahil sa amin, narinig tayo ng gobyerno. Wow! Laway lang po na mo, gusto mo kumita ng pera? Ano tinira nyo? Pa-share naman. Hindi, totoo po. Kung talagang ipinagmamalasakit nila yung kanilang guro, kung pinagmamalasakit nila, sana nung nakaraang taon pa hindi binibigay. Itong first quarter pa, hindi binibigay. Kung mo nakakita, nagsabi na si Yorme during department head meeting, ihanda na, ikayak na yung allowance naman ng teacher ulit dahil bibigyan natin ulit ang teacher bago man lamang matapos ang taon. Siguro nakatip. Wala pa nga pera, gusto na kumulekta. Hindi po. Ako, mahirap po. Alam niyo ba, para lang sa mga guro yung mga JO, nandito ngayon. COS or Contract of Service. Wala pa ho yung Christmas gift. Wala pa. Kasi wala naman kayong bonus, di ba? Walang bonus, di ba? Wala, di ba? Steady ka lang dyan, ginagawa na payroll nyo. Kaya po, kasama-sama ng loob ko, ito talaga pinagdugo ng puso ko. Gusto ko malaman to ni Superintendent kahit ipakita pa niya yung text ko sa kanya. I don't comply with blackmail. No. Nung ginagawa niya yung chat group na yun, nung hapon na yun, nag-uusap kami ni Paul. Nag-uusap kami. Paul, tingnan mo nga, total marami akong nasingil na matagal na panahon hindi nasisingil. Di ba nakakolekta ako ng 120 million sa B. Brown? Naalala niyo yun? Hindi naman na taxes yun collectibles yun. Nakakolekta ako sa mga kontrakto. Sabi ko sa kanya, Paul, mukhang malaki pang kailangang allowance ng teacher natin masyado pa tayong outdated. Pero kasi ang pangarap ko talaga para magtapat sa inyo, lahat ng lumang obligasyon bawasan natin, dahan-dahanin natin para maitawid na. Kahit papano, alam mo yung tawag namin doon, yung lahat man lang mamantikaan. Alam mo yung ganong katwiran, yung may lahat lang may mapagharimunan. Kaya ako'y nagbababala sa mga guro, huwag kayo kayo'y professional, daig niyo pa ako. Sa totoo lang, daig niyo pa ako. There are things, and most of it cannot be resolved by what you call, anong tawag niya? Sitting down? Sit down? Pero mo, pinasusweldo ng gobyerno, magrarally sa kalsada. Wow! So habang nagrarally ka, may sweldo ka. Habang nagpo-protesto ka, may sweldo ka. Ngayon, kung ayaw mo sa gobyerno, umalis ka sa gobyerno.
Kasi ang gobyerno hindi perfecto. I am no perfect. Nakita ninyo nga pagtatagpi-tagpiin ko lang para mairaos ang lahat. Kaya po, mag-iingat kayo. Ako, I have no heart loss with them. I owe it to the people of Manila. Kaya lamang, kahit na inililingon ko ang taong bayan, pinipilit ko rin gampanan at tupdin yung aking mga obligasyon para sa aking mga kapwa kawani ng pamahalaan lungsod ng Maynila. At gusto kong ipaalam sa MPSTA, what we're giving you is not a right. Let that sink in to the minds of those so-called representative of teachers in Manila. We can take it away anytime. Gusto nyo sumama sa 30? O yung 11? O yun. Ayan ang Vice Mayor, ayan ang kusyal. Ako po ay isa sa may akda na bigyan kayo ng allowance nung mambabatas ako. If we have the power to make, we have the power to break. Tandaan nyo yun. So don't antagonize your city government. And ako, laking ginhawa sa atin. Alam nyo bakit? Alam nyo kung gaano kalaking ginhawa? Mamayang hapon, yung medyo ninyo, makukuha nyo na yung 4,000 ninyong allowance. Today, we are going to release 45 million pesos for our teachers. For the month of what? For the month of what? Mayor ba ako noon? No. Real talk lang. Who joins? That's what I'm saying. It's not always about the money. Sometimes, mutual respect is more than the value of 1,000 pesos and 2,000 pesos. Kaya, sa inyo, mamaya, Paul, padala mo na sa ATM nila. Paano naman yung mga Easy. Uso nyo, relax lang. Hindi talaga, walang biro. Kaya lang medyo nasaktan ng kalooban ko. Hindi naman nila hiningi sa akin. Hindi naman nila hiningi. Kami lang ni Paul. Sabi ko, Paul, pagka meron tayong bigyan naman natin ng konti, masyadong malayo yung obligasyon natin sa teacher. Abay, kaya di pa natatapos ang baklang araw eh. May makikita ka ng text, may nag-tip. Tapos lalabas sa mga teacher, rami yan. No. Nagpadala ba sila ng 45 million? Wala. So I just want you to know that it's not about anything else. Let's call a spade a spade. Things can be done, and sometimes it's easy, and sometimes it's hard, and there's another level, super hard. Pero yung nasa inyo, doon lang yung sa hard. Huwag kayong mag-alala. Steady lang kayo. Paul, tulungan mo ako may awa ang Diyos. Basta, walang matatapos ang taon na hanggat maaari, loobin nawa ng Diyos. Lahat naman kahit paano mairaos natin. So muli, mga kababayan, maging takdang aral sa atin. Tandaan ninyo, hindi ko nga mag-gets bakit hindi pinagbabawal ng batas Dapat ipagbawal ng batas to Dapat yung Senado, Kongreso, maggawa ng maigpit na batas Lalo na, ang ginaguide mo is the next generation. You're teaching the next generation. So, are we teaching our kids na sumuway sa organisasyon na ang tanging ninanais ay kapakinabangan ng pangkalahatan o pakinabangan ng politika
ng iilan. Kung magaling yung mga yan edi sana wala tayong problema ngayon. Kaya po sa inyo, mga kasamahan ko naglilingkod, salamat sa inyo. Konti na lang, konting push na lang. Sana matapos na itong 2025 because hopefully there will be better days for 2026. But then again, ay ako'y nagpapasalamat at marami tayong napagtatagumpayan. 3 months ago, the school board which I had during those meetings, nakakita ako ng tsape at sinabi ko yung isang programa ng pamahalaan, digitization of our schools, and there is a big backlog. Through the help of our school board during that meeting, I ordered and had it approved during the course of the session. Today, that act of that afternoon ay makakamit na ng ating mga guro at mag-aaral. 392 classroom. That's for you, saying, I love you. Yes, wala na. We are going to be compliant today. Despite of fiscal hardship, unti-unti natutugunan natin ang pangangailangan ng taong bayan. In this case, particular na mag-aaral natin. Kaya, sa inyong lahat na parito, sa ating mga bisita, malamig ang simoy ng hangin. Huwag kayong mag-alala. Painitin ko mga kusina ninyo. Konti na lang. So, mag-iingat kayo this week. Galingan natin. I cannot do this alone. I need each and every one of you. Let's be of service to our people. And that is the basic principle of why we exist in this organization called government. Government is for the people. Its purpose is to serve every citizen in the city of Manila, or even non-citizens, non-Manilans who will transact in City Hall. Kaya, pahabain ninyo ang inyong kamay ngayong Disyembre at araw-araw na paglilingkod sa bayan, at nang marami pa tayong mayakap na mamamayan. Mag-iingat kayo. Sabi ko naman, bibigay ko naman, steady ka lang. Nahilo lang, pagod. Then, tubig. Mag-iingat kayo. Katulad ng sinasabi ko lagi, linggo-linggo. You will never know. You will never know. Mag-iingat talaga kayo. Kailangan ko kayo. I wish that God will guide you this week. Keep you healthy and safe so that we can serve our people. Magandang araw at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. God first. Thank you. Maraming salamat po, Yorme Isko Moreno Tubagoso. At dito nagtatapos ang ating lingguhang seremonya ng pagtataas ng watawat. Muli, sa ngalan ng Schools Division Office of Manila, SDO Manila, isang mapagpalang umaga at advance Merry Christmas sa inyong lahat. Good morning.
Ito yung optimal. Okay, atras tayo. Ay, salamat. Ay po, okay. Yung angulo ng ano lang. I-upload lang sa God first, God first, God first. God first. Okay. No more. No
No more loneliness. Atras ko yung kontes para makuha yung